The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor Jeff. Morning, Brad. At good morning sa mga suki natin na inaabangan lagi si Brad Jeff, si Manong Tut, si Kuya Al Mendoza at si Beauty C. At si Inang Esther Perez at si Ma'am Aida Chua. Good morning. Good morning po. Pastor Jeff, good morning. Oh, it's good to be back, Cha-Cha. Na-miss ka namin. Good morning. Naku, salamat naman. Na-miss ko rin kayo, Pastor. Pero ito na, ang talagang hindi pwedeng ma-miss ka. Dahil dapat everyday marinig ka muna nila bago magsimula ang araw nila. Anong magandang balita na hatid mo sa amin? Ngayong Miyerkules na, Pastor, August 27, birthday ni DJ Popoy. Uy, happy birthday, DJ Popoy. Thank you rin for listening ngayon. Nakikinig sa atin all the way from Pangasinan, Rael at Len Ferrer. Ayan. So maganda yung verse natin na gagamitin ngayon sa Romans 5:3-4. Yan po ang ating verse. Sabi rito, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. Yan po, no? Kapag dumadaan po tayo sa matinding pagsubok, anong unang tanong ba natin kay Lord? Diba? Minsan sasabihin natin, Lord, bakit? Lord, bakit ako? Lord, hanggang kailan? Ito pong Romans 5 tinuturo sa atin, ang suffering ay isang produktibong proseso ng Diyos upang bigyan tayo ng pag-asa. That God uses it to build us, not to break us. Una po, sabi dito, suffering produces perseverance. Sa mundong ito na hindi may iwasan yung trials, pero ang sabi sa Biblia, suffering becomes a training ground. Yung perseverance po actually is a spiritual endurance. Yung pagtitiis na may pagtitiwala sa Diyos. Ano? Iba po yung pagtitiis dahil wala ka namang Diyos na naka-factor in, nagtitiis ka lang kasi martir ka. Iba po yun. Ito po ay pagtitiis na alam mo na ang Diyos ang kumikilo sa lahat. Hindi ito one time na tapang lang, kaya ko to. Kundi pang matagalan po ito na persevering with faith. Parang yung runner, hindi ka agad tumatakbo sa marathon, ano? Kundi araw-araw nagtitraining ka kahit masakit, kahit pagod. Kaya tandaan nyo po, kung may pinagdadaanan ka ngayon, hindi ito para sirain ka, kundi para palakasin ang pananampalataya mo. Pangalawa po, perseverance builds character. Yung character po, kung sino ka when no one is watching. Pagka nag-iisa ka, may opportunity kang mag-corrupt, may opportunity kang magnakaw, may opportunity kang mandaya, may opportunity kang mambabae, wala misis mo. Pag yun na pagtagumpayan mo, then na-build yung character mo. Kapag natuto ka magtiis, unti-unti, inuhubog ng Diyos ang tunay mong pagkatao. Kaya ito po mahalaga. Trials exposes weaknesses. Yung mga trials po natin, ini-expose po niyan yung kahinaan natin. But also, nire-refine din niya tayo parang gold. So wag mong sayangin yung trials, tanungin mo si Lord, Lord, what do you want me to learn dito sa trials na pinagdadaanan ko? Ito pong pangatlo, character, na-build mo na, leads to hope. Tingnan niyo yung progression ha. May perseverance po sa trials, nabibuild po yung character, at pag may character, it leads to hope. Hope here is not wishful thinking. Hindi yung, ay, sana umayos lahat. Hindi po. It's a confident expectation sa mga pangako ng Diyos. Yung kaibigan ko po ngayon, nasa Singapore, ay dumadaan sa dialysis, si Len, si Arlen, ano? Kaibigan natin yan, asawa ni Danny Ragot. Kahit nagdumadaan siya sa twice a week na dialysis, meron siyang pag-asa na one day ayusin ni Lord yung kidney niya. Hindi siya yung parang nagmumukbok, bakit ako, anak mo nga ako, ganito, ganyan. No, hinuhubog ng Diyos yung karakter na to si Arlen, lalong tumitibay yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang hope po na ito ay hindi nabibigo, sabi sa Romans din. So tingnan niyo po as I end. Perseverance produces character. Pag ikay may character na, it gives you hope. Yan po ang spiritual progression na hinuhulma sa atin ng Diyos. So mga kapatid, as we end, okay, anong training pinagdadaanan mo ngayon? Ikaw ba'y magpe-persevere at ikaw ba'y mabibuild yung character upang magkaroon tayo ng pag-asa? Romans 5 verses 3-4. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character produces hope. Tayo manalangin, Panginoon. Sa panahon ng mga shortcuts, gusto agad yumaman kahit illegal, kahit immoral. Gusto agad sumikat kahit fake news, basta maraming likes. Gusto agad makatikim ng karangyaan kahit maling pamamaraan. Gusto agad ng sex even before marriage. Lord, itong mga trials na to at testing na to, ito ay testing namin kung kami mabibuild ng character.
if we're gonna persevere, Lord, binibigyan mo kami ng character. At itong character na to magbibigay sa amin ng pag-asa. Lord, posible po kaya maraming tao ngayon na walang pag-asa kasi walang character, kasi hindi nag-persevere, kasi gusto na madali ang makuha, immediate gratification, walang training ground. Kaya Panginoon, tulungan mo kaming makita ang pinagdadaanan namin na isang training ground upang kami magkaroon ng character, upang kami magkaroon ng pag-asa. Kaya Lord, sa mga taong gusto agad makamtan ang karangyaan, kasikatan, kasarapan sa madaling pamamaraan, Lord, madidisappoint sila dahil hindi ito pang matagalan. Walang character, in fact, nasira pa nga ang character, walang hope ang mga tao na to, nasa pera ang hope nila, nasa karangyaan. Lord, tulungan mo kami, makita ka upang kami mag-persevere, magkaroon ng character, magkaroon ng hope. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa aming pakikinig, sa mensaheng inihatid ni Brad Jeff sa aming The Daily Brad. We continue to pray para po sa inyong paggabay sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Salamat na marami. Talagang nagpapahupa ka sa aming mga nagpupuyos na damdamin. Sorry po, tao lang. Opo, but definitely mga kapatid, ito po yung ating gabay. Ang The Daily Brad, yung ating mensahe today, yan ang ating question for tomorrow. Para po sa ating What's on Your Mind, tandaan po natin, again, it's the message. Yan, opo. Salamat Brad muli sa iyong oras sa ating programa at birthday daw ni Chacha nga, so imbitado ka. Ang kanyang sasarhan po, ipinapaalam po sa inyo yung Reliance po at Sheridan sasarhan. Oo, tapos sasabuyan niyo ako ng pera noon. Oo. Sasayaw ako. Sasayaw ka muna. Oo. Sasabuyan kita ng pera, puro barya. Tradisyon yun eh. Puro buko lang ang abutin mo. Oo. Oo. Kayo talaga mamaya na. Nandiyan pa si Pastor. Kayo talaga. Bumait na nga ako. Bumait. Kasi naalala lang. Pero Pastor, maraming salamat. Maraming salamat siya. Ano yan, looking forward ako sa pagsara mo sa Reliance Street. Lagi ako nata-traffic dyan eh. So, thank you so much. Piestahan pala. Sinara yung street, ano? 50th birthday ni Chacha. Kaya big celebration talaga. Yes. Akala ko 49 lang siya. Oo. May may galing sa ulap. May entrance ako, opening number. Tapos doon ako sa tuktok ng, alam mo yung bilog natin dito, doon ako kakanta. Doon sa Quezon de Bola natin. Sa crane ka sasakay? Oo, syempre. Alright. Kinaya naman. Dapat yung crane yan yung gumawa ng Skyway, yung mabigat-bigat, yung matibay talaga. Binuhot yung slab. Di ba ganun yun? Pag birthday, may may number. Okay. Tapos nakatangga ka. Ay, syempre. Hello. Sasayaw nga. Abangan namin yan. Hanggang sa ibababa ko niyan. Yan ang finale ng Itbulaga. Sa Quezon de Bola natin dyan sa kanto. Oo. Invited sina Bossing. Okay. Sige. Punta po kayo, invite mo si Vico. Si Mayor Vico din. Sige. Okay. Brad, salamat na marami. Alright. Salamat, Harold De Leon, Ronald Sarcos, Red Jesus for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopide sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!